Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, muli naman tayong natitipon sa banal na Eukaristiyang ito at patuloy ang ating pasasalamat sa Diyos sa lahat ng biyaya na ating tinatanggap sa araw-araw. At atin ding balikan at isipin ang ating mga pagkukulang sa Diyos sa mga pagkakataong hindi tayo naging tapat, sa mga pagkakataon na hindi tayo naging bukas palad, sa mga pagkakataon na kinakailangan nating gumawa ng mabuti at humingi tayo ng tawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ang lumikha at tagapamahala ng tanang umiiral. Tunghayan mo kami upang ang iyong awa ay aming maranasan, at ipagkaloob mong Ikaw ay aming wagas na mapaglingkuran sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, ituro mo't ipatupad ang mga bagay na ito. Sino mang nagtuturo ng iba kaysa rito at di sang-ayon sa salita ng Panginoong Hesukristo at sa mga aral tungkol sa kabanalan ay nagyayabang ngunit walang nalalaman. Sakit na niya ang manuligsa at makipagtalo tungkol sa mga salita, bagay na humahantong sa inggitan, alitan, kutyaan, at pagbibintang. Mahilig din silang makipagtalo sa mga liko ng pag-iisip at di kumikilala sa katotohanan. Mga taong nag-aakala na ang relihiyon ay paraan ng pagpapayaman. Kung sa bagay, malaki nga ang mapapakinabangan ng sa relihiyon, ngunit ang tao'y marunong masyahan. Wala tayong dalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadala sa pag-alis dito. Kaya dapat na tayong masyahan kung tayo'y may kinakain at dinarabit. Ang mga nagnanasang yumaman sa anumang paraan ay mahuhulog sa tukso at sa bitag ng masasamang hangaring magtutulak sa kanila sa kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na magkamal ng salapi, may mga nalayo sa pananampalataya at nasadlak sa paghihirap ng kalooban. Ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito. Sikapin mong mamuhay sa katwiran, kabanalan, pananalig, pag-ibig, pagtitiis, at kaamuhan. Gawin mo ang buo mong makakaya sa pakikibaka alang-alang sa pananampalataya at kakamtan mo ang buhay na walang hanggang. Yamang diyan katinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harapan ng maraming saksi ang iyong pananampalataya.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. Hindi ako natatakot sa panahon ng panganib, kahit pa nga naglipa na ang kaaway sa paligid. Mga taong naghahandog na sa yaman nananalig, dahilan sa yaman nila'y tumaas ang pag-iisip. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. Hindi kaya ng sinuman ang sarili ay matubos. Hindi kayang mabayarat, tubusin sa kamay ng Diyos. Ang bayad ng kanyang buhay ay halagang sakdal taas. Gaano man ang halagang hawak niya'y hindi sapat upang siya ay mabuhay nang hindi na magwawakas at sa labi ng libingan ay hindi mapasadlak. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. Di ka dapat na matakot, ang tao man ay yumaman. Lumago man ng lumago yaong kanyang kabuhayan. Hindi ito madadala kapag siya ay namatay. Ang yaman ay hindi niya madadala sa libingan. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. At kahit namasyahan ang tao sa kanyang buhay, dahilan sa sinusuob na papurit nagtagumpay, masasama rin siya sa ninumang nangamatay. Masasadlak pa rin siya sa dilim ng walang hanggang. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon. Nangangaral siya at nagtuturo ng mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Kasama niya ang 12 at ilang babaeng pinagaling niya sa masasamang espiritu at mga karamdaman. Si Maria, na tinatawag na Magdalena, mula sa kanya'y 7 demonyo ang pinalayas. Si Juanang, asawa ni Kusa, na katiwala ni Herodes. Si Susana at marami pang iba. Ang ari-arian nila ang itinustos nila sa pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa ating pong live stream at sa ating mga cable channels. Kaya patuloy tayong manalangin at isama ang ating mga intensyon, no, sa lahat ng mga kapanalig natin na nag-aalay din, no, at perong kani-kanilang mga personal na ipinapanalangin. Marahil mga kapanalig ay nasanay tayo na sa struktura ng gawain ng Panginoong Hesus ay pinangungunahan ng mga kalalakihan. Kaya nga't pag sinabi nating apostol, lalaki agad ang naiisip natin. O kaya pag narinig natin ang salitang disciple, lalaki agad ang naiisip natin. Bagamat yun ang kanilang kultura, yun ang kanilang kasaysayan dahil nandoon sila, no, sa pinamumunuan na tinatawag natin na patriarchal society
no? Dahil ang mga babae nga ay itinuturing na ikalawang antas ng kanilang lipunan. Pero dahil sa pagdating ng Panginoong Hesus, ito ay unti-unti niyang inangat, no? At malalaman natin yan sa iba't ibang mga bahagi, no, at chapters ng Ebanghelyo. Kaya mapapansin natin na sa gawain ng Panginoong Hesus, kadalasan, hindi lang siya nagtuturo sa loob ng sinagoga. Lumalabas din ang Panginoong Hesus. Nagtuturo sa mga bundok, nagtuturo sa mga open spaces, no? Sapagkat anong pinagkaiba nito? Doon sa loob ng sinagoga, meron silang struktura. May sarili-sariling upuan ng mga leader, may sariling upuan ng mga kalalakihan, at ang mga kababaihan at ang mga bata ay nasa bandang likuran. Ano? Pero kapag lumabas ka ng sinagoga, lahat doon ay welcome. No? Lahat doon ay tanggap. At ito ngayon ang mas binibigyan diin ng Panginoong Hesus. Kaya sa ating pagninilay ngayon, lalong-lalo na sa Ebanghelyo, ay pinangalanan ng ilan sa mga babae na maituturing natin na alagad din ng Panginoon. Nandiyan nga si Maria Magdalena, si Susana, at iba pang mga kababaihan nakalagay sa Ebanghelyo. Anong ginagawa ng mga babaeng ito? Hindi lang sila sumusunod, nakikinig sa Panginoong Hesus, kung hindi sila rin ay tumutulong sa kanyang mga gawain, o sa kanyang tinatawag na ministry. Bakit kaya ganun? Kahit na sa tingin ng mga tao, ang mga kababaihan ay hindi sanay, nakasama ng Panginoong Hesus, at siya nga ay binabatikos. Dahil hindi matatawaran ang kanilang tinatawag na generosity. Bakit? Sapagkat una, ito ang kanilang tugon sa kabutihan ni Jesus sa kanila. O ito yung kanilang response. No, this is their response to the goodness of Jesus in their lives. Sa ating din buhay, mga kapanalig, paano pa tayo tumutugon sa kabutihan ng Diyos sa ating buhay sa araw-araw? Ikalawa, ito ang kanilang paraan ng pagpapasalamat. Kasi ang isang taong marunong magpasalamat, ano yung nangyayari sa kanya? Una, natututo siyang makontento. Kasi ang isang taong marunong magpasalamat, hindi na yan maghahanap ng labis-labis sa kung ano ang pangangailangan niya. Narinig natin sa unang pagbasa kanina, no? Sabi ni San Pablo, matuto tayong makontento sa kung ano ang mayroon tayo. At kadalasan, kaya tayo naghahanap ng mga bagay na akala natin ay kailangan natin, pero sa katotohanan, hindi naman pala. Ito lang ay mga bagay na gusto natin. Kaya sa halip ng magpasalamat, anong nangyayari? Naghahanap pa tayo ng pandagdag kahit hindi na natin kailangan. Ikalawa, ang taong marunong magpasalamat ay hindi lamang natututong makontento kung hindi natututong magpakumbaba. Sapagat ang isang taong marunong magpasalamat ay hindi niya ipinagmamalaki, hindi niya ipinagmamataas ang lahat ng kanyang mga achievements at kung ano ang mayroon siya. Sabi nga din sa unang pagbasa kanina, kapag tayo ay pumanaw, wala namang maiiwanan sa atin. Hindi ba? Lahat ng meron tayo ngayon, hindi natin yung madadala kapag tayo ay nawala sa mundo. Kaya wala tayong pwedeng ipagmalaki sa Diyos. Kaya pag tayo ay marunong magpasalamat, lahat to ay itinutuon din natin para sa Panginoon. At panghuli, ang isang taong marunong magpasalamat ay nananatiling maligaya. Sabi nga nila, a grateful person is always happy. Kasi hindi lahat ng mga maliligaya o masasayang tao ay marunong magpasalamat. Maraming taong masasaya, pero naiinggit sa kanilang kapwa. Maraming taong masasaya, pero sila ay nagkukumpara sa kanilang kapwa. Maraming taong masasaya, pero ang kanilang kasiyahan ba ay galing sa kabutihan. Kaya ito ang napakagandang panawagan na tamon sa atin ngayon, mga kapanalig, na sa lahat ng biyaya ng Diyos sa ating buhay, paano natin ito tinutugunan at paano natin ito pinasasalamatan sa araw-araw.
Puno ng pag-asa at pananalig, manalangin tayo sa Diyos Ama na nananabik na madama nating higit ang Kanyang presensya. At ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway patuloy na umunlad at maging simbolo ng katarungan, pag-ibig at katotohanan sa daigdig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bilang isang komunidad, naway huwag nating ipagwalang bahala ang ating buhay pananampalataya, bagkos hanapin natin ang Diyos maging sa mga paghihirap at pagsubok. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga bata naway lumaki sa pamamaraan ng biyaya at tumanda na katulad ng mga taong kawangis ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit naway mapalakas sa pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang pag-uugnay ng kanilang pagdurusa sa mga pagdurusa ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga mahal na yumao naway magtamasa ng bunga ng kapayapaan, kaligayahan at kasiyahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Isama rin natin ang lahat ng mga intensyon at mga panalangin ng nakikiisa sa ating live stream mass. Ang lahat ng mga hindi makabangon, ang lahat ng mga may karamdaman. Naway patuloy silang pagalingin ng Panginoon at makatanggap ng kanyang pagpapala at biyaya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Isama rin natin mga kapanalig, ang mga kapatid natin, lalong-lalo na nasa rehiyon ng Cavite, na sila ay manatiling ligtas, lalong-lalo na ngayon, ang kalikasan ng taal, ng bulkan, ng taal ay nagbabadya ng danger, no? At sakuna sa kanila. Naway patatihin silang ligtas ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming sa langit, tulungan mo kaming maunawaan ang kahalagahan ng panahon ng aming pag-iral. Buksan mo ang aming mga puso upang magbunga kami lagi ng katotohanan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay, binasbasan, hinatid, inialay. Buhay na ganap ang sami kaloob at pagsasalo walang hanggan. Basbasan ang buhay naming handog, naway matulad sa pag-aalay mo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong dinggin ang aming mga pithaya at paunlakan mo ang paghahaing aming inihanda upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag
sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpahig sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni Padre Pio ng Pietrelcina at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen na, amen, amen na,
Tayo ay tinipon ng Diyos bilang kanyang mga anak, kaya't tawagin natin siya na ating amang nasa langit. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at paglawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa gusto, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapurihan at magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa bawat isa, mga kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong mga tinawag upang tumanggap sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming kalooban naway pagharian ng aming tinanggap na pakikinabang, upang huwag ang diwa namin ang umiral, kundi ang bunga ng pagdiriwang ang laging mamayani sa amin. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At naway pagpalain kayo at inyong mga pamilya ng puwang may kapal sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mayo kayo't patuloy na mahalin at paglingkuran ang Panginoon. Salamat sa Diyos.